Sabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bipot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka pa magreklamo sa korte? Pwede ka pa magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot nito. Dahil kawawa ang taong bayan. Matagal ko na sinasabi yan eh. Kung ang nagpapatakbo ng ating bayan ay wala sa maganda at mabuting pag-iisip, dala ng droga, dala ng pagka-underdasaya, mahirap yun. Mahirap yun. Sobrang kawawa ang mamayang Pilipino. Dami po, sobrang dami, as in libo-libo, milyong-milyon. Oh, 'di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong eh. 'Di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad eh, 'di ba? Sa atin sa totoo lang, makikita nyo naman 'yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po 'yon? Bagsak na. Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto ha, panoorin po muna natin ng isang matinding banat ni... Baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Marcos, naku po. Bakit ko naman nasabing bagsak na? Ipapaliwanag ho natin kung bakit bagsak na po sa taong bayan si Marcos, si Bongbong Marcos. Yung mga nabudol niya ngayon ay talagang nagising na. Nakita po natin yan etong panahon na kung saan ay nag-birthday. Kaarawan po ni Pangulong Duterte. Nakita po natin na ang mga taong bayan ay talaga nga namang nagdiwang. Alam mo, sa totoo lang, ang dami pa po dyan ang hindi nakadalo dahil nga naman meron po silang kanya-kanyang ginagawa sa kanilang mga lugar. Ibig sabihin, may mga trabaho o di kaya yung iba ay talagang busy lang at sa kanilang physical na kalagayan ay hindi makakapunta sa mga rally. Gayunpaman, napakarami po. Sobrang dami, as in libo-libo, milyong-milyon. Oh, 'di ba? Kasi yung mga reporter diyan, mga gunggong eh. 'Di ba? Ang libo-libo sa kanila yung pinatay ni Duterte. Pero pag nagrarally, ilan lang daw. Baligtad eh, 'di ba? Sa atin sa totoo lang, makikita nyo naman 'yan sa mga video-video lumalabas sa social media. Talagang libo-libo at hindi lamang po sa isang lugar. At hindi lamang po sa Pilipinas. Buong mundo nagdiwang, lahat ng OFW nagdiwang ng birthday ni Pangulong Duterte. At lumabas po mismo yung pinakamatinding birthday gift. Ano po 'yon? Bagsak na.
Bagsak na ho si Marcos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng bagsak na si Marcos sa taong bayan, ha? Titingnan natin, ha? Kasi bagsak na ho ang kanyang grado, mga kababayan. As in, laglag na. Shoot na sa inodoro. Nangangatog na. Kawawa naman ang mga senador nito. Anak ko, kaya kung manalo yung mga senador nito, matik yan, Brad. Matik na yan. Pag nanalo pa mga senador nito. Pero, eto ha, panoorin po muna natin ng isang matinding banat ng aking kambal na si Baste Duterte. Hindi, joke lang po. Magagalit yun. Sasabihin nun, tarantadon to si Banat Bay. Sinabi pang kambal ko ha. Hindi naman, mga ano lang naman. Sa tato lang naman. Sa tato lang. Biro ho, ito. Panoorin ho natin to si, etong report na ito. Sa ibang balita, muling binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa ginawang birthday rally para sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Braille Montalvo. Marcos! Hoy! Tanawa ni! Wala ka di ako! Wala sila! Nako! Tila utang na loob daw ni Gigil na gigil, ha? Hindi, totoo naman mga kababayan. Alam mo, totoo yan sinasabi ni Baste. Alam mo kasi ito, sinabi pa nga nito reporter gigil na tila utang na loob daw sa mga Dabawenyo. Hindi lamang po sa Dabawenyo. Ikaw naman itong lagi na lang sablay itong reporter na to. Yung taga Davao yan na ito sa TV5 Sablay, hindi naman ibig sabihin taga Davao lang. Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang Hindi lang sa mga taga Davao. Alam mo yung mga nagpunta dyan, hindi lamang po taga Davao. Ang sinisimbolo po niyan ang mga taga Mindanao. Alam naman po natin ang dami ng boto ng Mindanao. Andyan din yung mga taga Visayas. Ang dami rin ng mga taga Luzon. Hindi lamang po yun. Ang ibig sabihin po ni Baste Duterte ho dyan, si Mayor Baste, ang ibig niyan sabihin dyan, yung mga sumuporta sa Duterte, yun ang sumuporta sa iyo, Marcos. Pero dahil ginago mo mga Duterte, eto na. Nagising na ho sila. Yan ang katotohanan. panalo niya bilang presidente. Ito ang galit na mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay PBBM. Sinabi niya yan kagabi sa birthday rally sa Rojas Avenue, Davao City ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court. Matatanda ang running mate ni PBBM si Vice President Sara Duterte noong 2022 national elections. Naging emotional din si Mayor Baste dahil ito raw ang unang beses na hindi niya nakasama ang ama niya sa kanya. Ayan, unahin po muna natin yung punto ni Baste. Alam mo, mga kababayan, talaga nung panahon ng 2022 campaign and election, marami talagang bumoto kay Marcos dahil doon sumama si BP Sara Duterte. Kung hindi sumama yan kay BP Sara, kunwari si BP Sara Duterte sumama kay Isko, hindi mananalo yan si Marcos. Bakit kanyo? Eto hindi nga siya nanalo kay Robredo Naalala nyo? Pagbalik-balik rin pa natin ng istorya, hindi siya nanalo kay Robredo. Hindi ko kinakampiyan si Robredo pero mantakin mo, mas pinili pa nila ang isang hindi sikat. Mas pinili pa nila ang isang housewife. Mas pinili pa ho nila yon kaysa ho dito kay Marcos. Hindi mo ba naisip yon kung ikaw ay loyalista? Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo para hindi mo ma-realize yan. Sasabihin mo na naman, daya. Hindi. Isinusuka ng bansang to ang mga Marcos. Alam na ho natin yan. Matik na ho yan. Sinusuka. Ewan ko nga lang yung iba, nung sumuka, pinulot, kinain uli. Gago mga tanga Diba? Pero ganun ho talaga ang tunay na Kaya lang naman nanalo yan. Dahil finally nag-decide si BP Sara Duterte na to join Marcos. As a matter of fact, galing mismo yan sa bibig ni Senator Amy na matatalo sila kung hindi sasali sa kanila si BP Sara. At hindi lamang po yan, back up po yan ng data. Sa survey, nung hindi pa alam na tatakbong Vice President si BP Sara Duterte, nangunguna si Vice President Sara Duterte. Di ba ho? Ang layo ni Marcos, pangatlo, pang-apat.
mas nauna pa si Robredo sa kanya. Hindi, hindi ko kinakampihan yung Ali ha. Pero ang layo niya po. Hindi ho talaga siya mananalo. Isipin nyo na lang to. Kung talagang, kasi yung mga tangang mga loyalista, yung mga bulag na loyalista, hindi man bulag. Hindi sila bulag sa tingin ko. Nabulag lang dahil sa pera. Alam mo naman, pagka isa kang jologs tapos bigyan ka lang ng kapirasong pera, tuwan-tuwa ka na. Wala talaga mangyayari, di ba? Ganyan yung mga vlogger niyan eh. Kaya ngayon, tatanga-tanga talaga yung mga kinuha kasi nga wala eh. Tapos ito pa, iniisip nila na keso si VP Sara Duterte daw ang umangkla, ika nga, kay Marcos. Paano nangyari yun? Mas madami ng boto mas madami ng 1 milyon ata ang boto, more or less ang 1 milyon. Basta ang sigurado, mas maraming boto si VP Sara Duterte kay Marcos. Mantakin mo, mas madami pa yung boto ng Vice President kaysa sa'yo. Eto napakaraming mga bumoto kay VP Sara Duterte na hindi binoto si Marcos. Ang dami rin po nun. Hindi, kaya nga masasabi natin, imposible yung sinasabi ng mga tangang loyalista na sinasabi nila, dahil daw kay Marcos kaya nanalo si VP. Hindi ho totoo yun. Eto, kitang-kita na ho natin. Paano ko ipapakita? Mamaya makikita ninyo. Kaarawan. Imingaw, yung gusto kong papas, tinood lang. Munti ka na umiyak si Basti dito, nararamdaman ko namimiss daw niya yung papa niya. Kasi tuwing birthday, talagang makikita mong kasama to si Basti lagi ng kanyang tatay. Oo, na yung pinakaunang birthday niya nga, wala ko sa makit eh. Binanatan din ng alkalde ang pamimigay ng ayuda ngayong election season. Ganang ayuda, ginagamit nila garon. Waan ninyo tanan! Yon. Kunin nyo, tama, dahil pera niya yan. Hindi ho tayo dapat nagpapasalamat kay Romualdez. Katulad nung bukang bibig nung abogadong matabang babae. Hindi ko na sasabihin kung sino yun Hulaan nyo na lang. Yung congressman na mataba na pasalamatan natin si Romualdez dahil sa ayuda. Gunggong, putang ina mo. Hindi, talaga yung nagsalita na hindi ko na sasabihin kung sino yun. Basta putang ina mo, hindi mo pera yan, hindi nyo pera yan. Pera yan ng taong bayan. Tapos sasabihin ninyo, pasalamatan natin si... Kadiri talaga kayo, no? Hindi, walang biro. Kayo mga kongresista, kadiri talaga kayo. Di ba? Kadiri ho talaga kayo. Kasi nakita ko nga, pinanood ko yung mga huling press ko ni Pangulong Duterte. Tinanong siya, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot ni Pangulong Duterte, nothing. Tapos, if you would realize the answer of PRRD, bakit biglang sinabi niya, just look at the on your right, on your left, tingnan nyo na lang yung mga nagawa. And you would realize, parang ganun something niya. Tapos sabi ko, sandali, sabi mo nothing. Tapos biglang, meron ka palang sasabing accomplishment. Nakita niyo yun, Nakita niyo yung video na yon? Tinignan ko na maigi. Alam mo, simpleng-simple sinasabi ni Pangulong Duterte. The question is, what is your greatest accomplishment? Alam mo, sagot niya, nothing. Kasi nga, kasama doon sa press ko na yun, sabi niya, ito yung mga accomplishment. Tapos binati niya yung mga sekretary niya. Anong simpleng sinasabi niya? This is not my accomplishment. It is the accomplishment ng mga nasa baba. Yung mga trabahante. Kaya nga sinabi niya, trabahante lang ako. Isa lang ako sa mga nagtrabaho. Hindi akin ito. Hindi ko to success. Hindi ko to accomplishment. Putang ina, yung ngayon, ayuda. Ayuda namin yan Pasalamatan niyo si Romualdez dahil ayuda niya yan. Kailan pa nag-ayuda yan? Kailan pa siya ang may pasimuno ng ayuda? Inaangkin nyo? Na kayo may-ari ng ayuda? Kailan pa nangyari yan? Gobyerno may-ari ng ayuda. Actually, hindi nga po gobyerno. Ang may-ari po ng ayuda ay pera ng taong bayan yan. Tax ng taong bayan yan. Tax ng mga OFW yan. I mean, hindi pala tax. Remittance. Diba?
At saka tax ng mga Pilipino, tapos sasabihin nyo, inyo, pasalamatan? Gunggong pala talaga kayo, no? Mga gago talaga kayo. Yun ang nakakabuisit sa gobyerno natin ngayon eh. Feeling nila, may utang na loob tayo sa kanila. Porket nagsisilbi sila at nagbibigay sila ng ayuda. Ulul, hindi sa inyo yan. Yan ang sinasabi ni Baste, pagka merong ayuda, kunin ninyo. Dahil hindi sa kanila yun. Kung pwede di na mo mananghin, kay inyuhan na daan. Oh. Libo-libong supporters naman ng dating Pangulo ang dumalo sa rally. Bukod kay Mayor Baste, present din ang ilang kaalyado ni Digong na sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa, maging si Philip Salvador. Nagkaroon din ng drone show bilang pagpupugay nila kay Digong. Grabe yung drone na yan, ano? Concert. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Higit 2,000 uniform personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Sa huli, pinasalamatan ng pamilya Duterte ang kanilang mga tao na walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya. Nagbabalita mula sa frontline. Oh, ayan. Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami talaga. At ito, tama talaga yung sinabi ni Baste. You will never be loved. Yan ang sinabi niya kay Marcos. At ang masasabi naman ng taong bayan kay Pangulong Duterte, you will always be loved. Mantakin mo, ang ganda nga nung sinabi ni Ma'am Hanilit eh. Sabi niya, alam niyo si Pangulong Duterte daw, simpleng-simple, ayaw daw niya yung magarbong birthday, gusto lang niya yung sa bahay lang, dinner lang sila, ayaw niya yung maarte. Kasi marami mga politiko dyan, pag nagpa-birthday, naku po, grabe. Akala mo talaga, isang milyonaryong celebrity ang datingan talagang merong ipapa-reserve na ballroom sa mga hotel, yung mga giveaways talagang limpak-limpak na mamahal, di ba? Ganun yung mga politiko si Pangulong Duterte simpleng-simple lang daw, ayaw niya ng magarbo, gusto sa bahay lang, kumakain lang, yung talagang close friend lang, actually pinipilit pa nga daw. Yan ang kwento. Pero mismo si Ma'am Hanilet po, sinabi niya ayaw niya. But this time, it's the whole world ang nag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte. Palakpakan naman natin. Grabe ho yun, Mantakin mo, buong mundo nag-celebrate. Ang lupit. Tapos sabi pa nung iba, walang kwenta yan. Hindi naman pakikinggan ng ICC yan. Hindi naman yan. It does not give merit to the case. Oo, it does not merit to the case. But people will question it. The international community will question it. Why is this person so loved by the Filipinos and yet he has case against the ICC? People will question it. Whether you like it or not. Now, yung mga foreigner, meron niya ako nakitang komentaryo ng foreigner na sabi, bakit daw mahal na mga Pilipino etong si Rodrigo Roa Duterte and sued sa ICC. Tinanong ni isa, because he killed pushers and drug addicts and drug users. Tapos nagtaka yung isang foreigner, sabi, so, is that a crime? Sabi pa, no wonder the Filipinos love him. Ayan kasi importante, sabi ko nga sa inyong paulit-ulit lalong-lalo na sa mga OFW yung nanunood. Yang mga ginagawa ninyo ay may saysay. Yang pong ginagawa ninyo ay may sense. Huwag niyong isipin na napapagod lang kayo. Hindi ho. Alam niyo kung bakit? Ito, paliwanag ko lang ng kapiraso Bakit? Kasi tinatanong na iba, bakit ba yung mga OFW wala naman sa Pilipinas? Masyado silang concern sa nangyayari sa Pilipinas. Hindi naman sila, kung gusto nyo maging concern, may mga nambabara pa nga dyan, di umuwi kayo dito kayo mga Hindi ho. Alam nyo kung bakit ang mga OFW ang may ingay? Alam nyo kung bakit ang OFW ang mga opinionated na mga Pilipino? Alam nyo kung bakit? Simpleng-simple lang ho ito. Itong mga OFW, nakita kasi nila
nakita nila ang difference between a corrupt government, a government not for the people, a government who doesn't serve the people, a government na puro bullshit, compared with gobyernong matino at nagsisilbi sa kanilang mamamayan. Naintindihan natin? Nakita po kasi nila yun eh. Yung difference between our government and the government na kung saan sila nakatira. Na ganito pala dapat ang gobyerno. Ito pala dapat ang tama. Ganito sa amin. Bakit sa Pilipinas ganito? Kaya naman namin sumunod eh. Bakit sa Pilipinas walang sumusunod? Kasi nga po, mga kababayan, yung mga, pasensya na po medyo masakit po ito. Real talk po ito. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kung medyo pusong kayo, onion skin kayo, alis na po kayo. Masakit po ito, sasabihin ko sa inyo. Kasi tayo mga Pilipino sa Pilipinas, na na ho tayo eh. Meron na tayong callous heart. O kaya meron na tayong tinatawag na parang na-immune na tayo. Parang ang dating sa atin, normal na lang ang korupsyon, normal na lang ang madumi, normal na lang ang makalat, normal na lang ang hindi sumusunod. Ano nga dito sa Pilipinas parang ang batas suggestion lang. Hindi ho talaga batas. As a matter of fact, magre-reklamo pa yan pag napakataas ng penalty. Tanginang yan, may plano pala kayong hindi sundin? Hindi pansinin ninyo galit na galit ang mga taong bayan pag ang penalty ang mahal-mahal. Pagdating sa trapiko, iyan ang pinaka, hindi, exage to pero pinaka at weirdest. Diba? Pinaka at weirdest na ugali nating mga Pilipino. Mantakin mo, gusto mo yung penalty mababa lang para kaya mo. So, ibig sabihin, yung mindset mo, I will disobey the law. Kaya sana penalty natin mababa lang. Pag tinaas nyo yan, anti-poor na yan. Meron tayong ganong klaseng kaugalian na nakakairita. Diba, ang dapat po sana, kaya nga natin tinataas yan, para matakot ang tao na ng batas. Sumuway sa batas. Na totoo lang, simpleng-simple busway nga lang reklamo na kagad, 5,000, 10,000, 15,000. Kung ako naging presidente, gawin ko talagang yan. Hindi, biro lang. Pero kung ako namumuno talaga dyan, ang gagawin ko, first violation, impound. Impound kagad. Tutubusin mo, 50,000. Yung masasaktan kahit mayaman. Diba? Bakit? Kasi ang anti-poor, yung masasaktan lang yung poor. Sa 5,000, sino masasaktan? Yung poor. Yung mayayaman, masasaktan ba? Hindi! Puta ako, magbabayad dala ako ng... Hindi pala ako mayaman Kunwari, mayaman ako. Magbabayad dala ako ng 5,000 basta hindi na ma-traffic. Yung mga mayayaman ako masasaktan ako doon. Pero yung mga mayayaman, ano ba naman yung 5,000? Nagnanakaw nga ako ng 1,000,000 kada araw 5,000 lang yan. Nagigets nyo? Pero kung lakihan mo yan, impound. Abiso sa'yo, talagang magiging disturbance sa buhay mo yan. Sigurado ko, mag-iingat, wala talagang dadaan dyan. Kasi sa ibang bansa, ganun Sa ibang bansa, pagka traffic violation, halimbawa yung DUI, di ba, yung lasing. Tanggal ang lisensya mo. Wala ka na. Goodbye ka na. Sa atin, wala. Pakiusapan pa yan. Tapos kapakiusapan ka pa ng pulis, tulad ng putang inang pulis na nakiusap dati. Sorry kasi dati, binangga po ako ng lasing. Okay? Binangga po ako ng lasing. Matagal na po ito. Matagal na ito. I think more than 5 years na ito. Binangga po ako ng lasing. Wasak po yung sasakyan ko. Kasi nga, hinahabol yung lasing ng mga pulis. Nabangga ako. Wasak po yung sasakyan ko. Tapos, alam mo ginawa nung nasa presinto kami? Aregluhan na. Tangin ng pulis yan. Pinaareglo sa akin. San Juan pulis yun
Areglo daw, areglo. Ako hindi ako pumayag noon, hinahabol ko siya, walang nangyari. Walang nangyari. Dahil sa sobrang pinahirapan ako, ay sabi ko, wag na lang. Wag na lang. Kasi pala na pinahirapan na ako, kinakawawa. Wala naman ako, hindi pa ako vlogger noon time na yun. So wala talaga akong kalaban-laban. Di ko rin ayoko rin may patulpo. Ganun sa Pilipinas eh. At eto masama. And we think normal yan. As a matter of fact, real talk mga Pilipino, pag kayo may kailangan sa City Hall, pag kayo may kailangan sa LTO, ano kagad ang unang response ninyo? Hanap tayo ng kaibigan. Bakit? Ano kailangan ng kaibigan? Para mas mabilis, matulungan tayo kasi magulo dun eh. Hanap tayong kaibigan. Tatawag na kayo sa mga kaibigan mo. Oh, di ba ano ka? Ang daming tumawag sa akin nung panahon ni Duterte. Tanginang niya, bibuisit niya. Gusto ko ang batukan eh. Yung mga kaklase ko noon, tatawag-tawag. Pwede ba magpatulong? Di ba malakas ka naman kay Duterte? Tangina mo, lisensya mo, gusto mo, lalapit ko pa kay Duterte. Pati lisensya mo, hindi ka mag-ayos. May mga ganun pa eh. May problema kayo sa buhay ninyo, gusto nyo ilapit kay Duterte. Ano to? Di ba? Bakit to? Kasi ugali na natin yan. Feeling natin normal ganyan. Sa ibang bansa, hindi mo kailangan lumapit sa kahit sino mang alipores. Basta pumunta ka lang sa gobyerno na yun. Oh, lakarin mo. Walang nangihingi sa'yo, walang pahihirapan ka. Kung ano lang talaga yung naayon sa batas, sundin mo. Maayos yung kung ano mang inaayos mo. Mabilis at batas. Sa Pilipinas, hanap ka ng kakampi. And we think it is normal. What do I mean now? Bakit ko sinasabi to? Kasi tayo mga Pilipino sa Pilipinas, nasanay na tayo sa bulok na sistema. Nasanay na tayo sa korupsyon. Yung CR sa atin kung saan may pader. Basta may pader, pwede na yan, CR na yan. Ako nakakakita pa nga ako, may natutulog sa gitna ng daan, may umiihi sa gitna ng daan. To pag traffic kami iihi. Talagang alam mo 'yun, parang normal na sa Pilipinas. Sa iba alam niyo sa ibang bansa, no yan. Sobrang awkward yan, parang nakakahiya, bastos ka, walang niya ka. Basta as in baboy ka, ganun. Sa atin, ano ba naman yung lalaki naman ako, ihilong naman, wala namang problema dun. Hanap ka na lang ng damo dyan o kaya pader. O, di ba? Normal na sa atin yan. Kaya may ingay ang OFW kasi nakita nila na hindi pala normal yan. Yung ganitong gobyerno, hindi normal to. Ninanakawan na tayo, hindi normal sa kanila yan. Pero sa atin sa Pilipinas, okay lang magnakaw. Importante may ayuda kami. Di ba? Ako nagugulat ako yung meron kaming kalye survey na ginawa, yung Banateros kalye survey. Nagugulat ako minsan sa sagot ng mga tao. Nakaka-frustrate, sabi ko. Wala silang pakialam. Hindi nila iniisip yung mga issue sa lipunan. Basta sila, nagtatrabaho sila, tapos pagtatanungin mo sino iboboto, hindi pa nila alam. Parang, so, hindi mo pinag-aaralan ng iboboto mo? Tapos magagalit ka at ganyan ka kahirap? Kung bakit ganyan, nang hirap na hirap ka, pag nagkasakit ka, hirap na hirap kang mamalimos sa mga congressman at mga mayor? Kasalanan mo rin eh. Wala kang pakialam. That's the truth. Wala ka kasing pakialam. Pinababayaan mo yung gobyerno mong ninanakawan ka. Pinababayaan mo yung mga public official na gawin nila yung katarantaduhan at hindi ka nagsasalita. Tapos, pag ikaw na apektado, nga ka na lang. Magmumukmuka na lang. Kasalanan mo eh. That's the truth. Kaya ako, sa totoo lang, bullshit ako doon sa mga, pasensya na ako sa mga Pilipinong walang pakialam. Bakit? Dinadamay nyo kaming mga Pilipinong may pakialam eh.
Dahil sa inyo, bumoto kayo ng budol. Damay kami lahat. Hindi kasi kayo nag-isip eh. Pasensya na po dun sa mga masasaktan na naman kayo dito. Hindi kayo nag-isip. Hindi nyo inisip kung ano ba talaga itong tao na to. Basta lang kayo umangkla doon sa, kasi in-endorse ni ganito eh. Hindi ko sinasabing, again hindi ko sinasabing sinisisi ko si BP Sara Duterte. Hindi ko kasalanan ni BP Sara Duterte at nag-unit team siya. Kasi sinasabi nyo iba, so sinisisi mo si Vice President kasi sumali siya kay Marcos. Hindi. Kasalanan mo pa rin. Tanga kay, binuto mo eh. Di ba ha? Hello? Gusto mo isisi pa kay BP Sara Duterte? Bakit hawak niya ba daliri mo? Nung bumoboto ka? Nung nag-shade ka? Nakabantay ba siya dyan? Boto mo yung partner ko. Hindi. Tanga ka. Hindi ka nag-research. That's the issue. That's the truth. Hindi ka nag-research. Hindi mo inalam. Basta ka na lang shade na shade dyan. Bakit ko eto hindi ko ibinabalik to para sisihin ng mga Pilipinong nabudol. That's not my point here. Ang point ko, let's learn the lesson. It's not Marcos alone. The lesson is, mag-research ka before